May mga gabing tila tahimik, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may nagtatagong isang matinding bangungot. Isang gabi na mag-iiwan ng hindi mabuburang marka sa buhay ng isang pamilya at sa buong komunidad. Nobyembre ng taong 2014, sa isang karaniwang gabi sa Barangay Burol Main sa lungsod ng Dasmariñas, Cavite. Tila payapa ang lahat. Ang mga residente ay naghahanda na sa pagtulog, habang ang iba naman ay pauwi pa lamang mula sa kani-kanilang mga trabaho at eskwela. Ngunit sa isang madilim na sulok ng lugar, may isang madilim na balakin ang unti-unting nabubuo. Isang trahedya ang nag-aabang nawawasak sa katahimikan ng gabi. Ang biktima sa kwentong ito ay si Chloe Del Rosario, isang 21 years old na transgender woman at isang masipag na college student. Kilala ang dalaga sa kanilang lugar bilang isang mabait, masayahin at pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kasalukuyan siya nag-OJT sa Alabang, Muntinlupa bilang bahagi ng kanyang kursong Business Administration. Araw-araw, tinitiis ng kabataan ang haba ng biyahe mula Cavite hanggang Alabang at pabalik upang makatulong sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama na si Roberto, 50 years old, ay isang masipag na construction foreman. Ang kanyang ina naman na si Elena, 48 years old, ay isang mananahin na nagsisikap din para sa pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, buo ang pagmamahalan ng kanilang tahanan. Ngunit sa parehong barangay, may isang taong nagdadala ng pangamba at takot sa mga residente. Si Manuel Cruz, o mas kilala ng mga kapitbahay sa tawag na Noli, 38 years old. Matagal nang kilala ang lalaki sa lugar bilang isang taong may madilim na nakaraan. Madalas siyang nakikitang pagala-gala sa gabi at kilala rin siya bilang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kapag nasa ilalim ng impluwensya ng droga, ang salarin ay nagiging marahas, wala sa sarili at madaling magalit. Ang kanyang presensya sa kalsada kapag gabi ay nagdudulot ng takot sa sino mang makakasalubong sa kanya. Nang gabing iyon ng Nobyembre taong 2014, bandang 9:30 ng gabi, pauwi ng estudyante mula sa kanyang internship. Pagkababa niya ng jeep sa may Aguinaldo Highway malapit sa DBB 1st District, sinimulan niyang lakarin ang huling ilang metro papunta sa kanilang bahay. Sanay na ang dalaga sa daang ito, ngunit ng gabing iyon, may kakaibang tensyon sa hangin. Ang iskinita papuntang San Lorenzo Ruiz Street ay madilim dahil hindi gumagana ang isa pa sa mga poste ng ilaw malapit sa isang madamong vacant lot. Hindi alam ng biktima na sa mismong madilim na iskinitang iyon ay may isang taong nagtatago. Si Noli ay nakatayo sa ilalim ng mga lilim ng halaman at puno. Tila isang mandaragit na naghihintay ng kanyang mabibiktima. Habang naglalakad ang dalaga habang hawak ang kanyang bag, hindi niya namalayan ang panganib na naghihintay sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng isang nakakakilabot na yugto na magiging simula ng isang karumal-dumal na krimen sa Dasmariñas, Cavite. Habang dahan-dahan naglalakad ang dalaga sa madilim na bahagi ng San Lorenzo Ruiz Street, mararamdaman ang matinding katahimikan ng paligid. Ang tanging naririnig lamang ay ang tunog ng kanyang mga hakbang at ang hangin na dumadaos-dos sa mga puno. Walang ibang tao sa kalsada ng mga sandaling iyon dahil gabi na at karamihan ay nakatutok na sa panunood ng telebisyon o natutulog na sa kani-kanilang bahay. Nang makatapat si Chloe sa madamang lote kung saan nakapatay ang ilaw ng poste, biglang may gumalaw mula sa dilim. Mabilis na lumabas ang salarin mula sa kanyang pagkakatago. Bago pa man makareact o makasigaw ang biktima, mabilis nitong itinutok ang isang matalim na kutsilyo sa leeg ng dalaga. Nagulantang ang estudyante sa bilis ng mga pangyayari. Ang matinding takot ay agad na bumalot sa kanyang buong katawan habang nararamdaman ang malimig na talim ng kutsilyo sa kanyang balat. Pilit na hinila ng salarin ang nanginginig at natatakot na kabataan papasok sa loob ng masukal at madilim na damuhan. Walang magawa ang biktima kundi sumunod dahil sa banta ng patalim. Sa gitna ng mataas na damuhan, malayo sa tingin ng mga taong dumadaan sa kalsada,
Isinagawa ng sospek ang kanyang madilim na balakin. Walang awang pilit na ginahasa at sinaktan ng lalaki ang nagmamakaawang si Chloe. Sa kabila ng kanyang pag-iyak at pagmamakaawa na maawa ito sa kanya at huwag siyang saktan, hindi pinakinggan ng sospek ang mga panawagan ng dalaga. Ang galit at ang impluwensya ng ipinagbabawal na gamot ay lubos na bumalot sa pag-iisip ng salarin. Paulit-ulit nitong sinaktan ng biktima habang patuloy na ginagawa ang karumal-dumal na krimen. Ang buong paligid ay naging saksi sa matinding paghihirap na dinanas ng estudyante sa kamay ng kanyang sariling kapitbahay. Subalit sa kabila ng matinding takot, sakit at tromang nararanasan, nanatiling gising ang isip ni Chloe. Alam niyang kung hindi siya gagawa ng paraan, maaari siyang mapatay ng sospek sa mismong lugar na iyon. Ang kanyang instinct na mabuhay ay unti-unting lumabas sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Naghanap siya ng anumang pagkakataon upang makaligtas mula sa hawak ng demonyong gumagahasa sa kanya. Nang mga sandaling iyon, bahagyang naging kampante si Noli. Sa paniniwalang wala ng laban ang nanginginig na biktima, ibinaba nito ang hawak na kutsilyo sa tabi upang mas magawa ang kanyang gustong gawin. Iyon ang pagkakataong hinihintay ng dalaga. Sa kabila ng sakit at panghihina, maingat niyang pinagmasdan ang kinaroroonan ng patalim. Ang bawat segundo ay napakahalaga sa mga sandaling ito ng buhay at kamatayan. Nang mapansin ng biktima na nakababa na ang kutsilyo at hindi nakatingin sa kanya ang sospek, ginamit niya ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Mabilis niyang dinampot ang kutsilyo mula sa damuhan at nang walang pag-aalinlangan ay buong lakas itong itinarak sa braso ng salarin. Napasigaw sa matinding sakit si Noli. Hindi nito inaasahan na makakalaban pa ang biktima dahil sa gulat at sakit ng saksak sa kanyang braso. Napabitaw ang sospek sa hawak ng dalaga. Mabilis na itinapon ni Chloe ang kutsilyo sa malayo sa gitna ng masukal na damuhan upang hindi na ito muling magamit ng sospek laban sa kanya. Ngunit ang ginawang iyon ng biktima ay lalo nagpagalit sa lalaki. Sa matinding galit at pagwawala ng salarin dahil sa sugat na kanyang natamo, naganap ito ng ibang pamatay na bagay sa paligid. Nakakita siya ng isang basag na bote ng alak na nakakalat sa damuhan. Dinampot ito ng sospek at nang walang habas na inihampas na malakas sa ulo ng dalaga. Ang lakas ng tama ay nagdulot ng matinding sugat at pagdurugo sa ulo ng biktima. Nahilo at halos mawala ng balanse si Chloe, ngunit patuloy pa rin siyang pinagbubugbog at sinaktan ng lalaki. Walang awa nitong pinagsasampal at pinagmumura ang biktima habang ito ay nakahandusay sa lupa. Ngunit hindi pa rin sumuko ang dalaga. Ginamit niya ang huling lakas ng kanyang katawan upang sumigaw ng buong lakas at magsisigaw ng tulong habang patuloy dumidilim ang kanyang paligid. Sa kaparehong pagkakataon, naglalakad pa uwi ang mag-asawang sina Renato Ramos, 55 years old, at si Carmen Ramos, 51 years old. Sila ay mga kapitbahay din sa barangay na katatapos lang sa kanilang mga gawain sa kalapit na palengke. Habang naglalakad sa madilim na kalsada malapit sa madamong iskinita, narinig ng mag-asawa ang mahihinang sigaw at tunog ng kaluskos mula sa loob ng damuhan. "Narinig mo iyon?" tanong ni Renato sa kanyang asawa habang tumitigil sa paglalakad. Agad na nakiramdam si Carmen at narinig din ang sigaw ng isang taong humihingi ng tulong. Dahil sa pag-aalala, nagdesisyon na mag-asawa na lapitan ang pinagmumulan ng ingay. Dahan-dahan silang lumapit sa masukal na damuhan habang nagtatawag at nagtatanong kung may tao ba roon. Nang marinig ng salarin ang boses ng mga taong dumadating at naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan, nagkaroon ito ng takot. Alam niyang kapag nahuli siya ay hindi na siya makakaligtas. Dahil sa takot na mahuli ng mga kapitbahay, mabilis na tumayo si Noli at patakbong tumakas sa kadiliman na masukal na lugar, papunta sa kabilang kalsada, habang hawak ang kanyang sugatang braso. Nang makapasok ang mag-asawang Renato at Carmen sa loob ng masukal na damuhan gamit ang ilaw ng kanilang flashlight sa cellphone, laking gulat at sindak nila sa kanilang nakita. Isang duguan at halos walang damit na katawan na nakahandusay sa lupa. Agad nilang nakilala na ito ay ang nakababatang kapitbahay na si Chloe. Agad na lumapit ang babae upang balutin ang hubad ng katawan ng dalaga gamit ang kanyang daladalang panyo at jacket.
Habang ang kanyang asawa naman ay mabilis na humingi ng tulong sa iba pang mga kapitbahay at tumawag ng tricycle para maidala ang biktima sa ospital. Duguan ang ulo at mukha ng dalaga at ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa at sugat. Halos hindi na siya makahinga dahil sa matinding trauma sa ulo at katawan. Walang pag-aalinlangan dinala ng mga nakakita ang biktima sa De La Salle University Medical Center sa Dasmariñas. Sa loob ng emergency room, mabilis na kumilos ang mga doktor upang iligtas ang buhay ng dalaga. Ngunit bago tuluyang mawala ng malay si Chloe dahil sa matinding pinsala sa kanyang utak at katawan, nagawa pa niya magsalita ng mahina. Habang hawak ng nurse ang kanyang kamay, paulit-ulit na binanggit ng nanginginig na dalaga ang mga salitang, "Si Kuya Noli po. Si Kuya Noli po." Ang mga huling salitang ito ay narinig ng mga medikal na tauhan at ng mag-asawang saksi bago tuluyang nahulog sa koma ang biktima. Mabilis na nakarating ang balita sa mga magulang ng biktima. Dumating sa ospital si Roberto at ang kanyang asawang si Elena na pumapakla ang loob sa matinding iyak at galit. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang masipag at mabait na anak ay ganoon na lamang ang sasapitin sa kamay ng isang masamang tao. Agad na pumasok ang mga pulis mula sa Dasmariñas City Police Station upang simulan ang investigasyon. Sinuri ng mga otoridad ang lugar kung saan nangyari ang krimen sa Barangay Burol. Doon ay natagpuan nila ang basag na bote ng alak na may marka ng dugo, ang tinapon na kutsilyo na may dugo rin ng sospek at mga bakas ng footprint sa lupa. Ang mga pahayag na mag-asawang saksi tungkol sa huling sinabi ng biktima ay naging napakahalagang pawiwatig para sa mga investigador. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng pangunahing sospek. Ngunit pagdating doon, wala na ang salarin. Nalaman ng mga pulis na mabilis na nag-impake ang lalaki at tumakas matapos ang gabi ng krimen. Isang malawakang paghahanap ang sinimula ng mga otoridad sa buong Cavite. Ngunit sadyang magaling magtago ang sospek sa mga unang araw ng investigasyon. Lumipas sa mga araw at naging 2 linggo na ang nakakalipas mula na mangyari ang karumal-dumal na krimen noong Nobyembre 2014. Si Chloe ay nanatiling nasa kritikal na kondisyon at patuloy na nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa loob ng intensive care unit. Habang nasa estado ng koma, ang kanyang ina na si Elena ay walang patid ang pagdarasal sa tabi ng kanyang higaan. Habang ang ama naman ay hindi makapagpahinga sa matinding galit at pagnanais na makuha ang hustisya. Dahil sa kabagalan ng ilang proseso sa paghahanap at sa matinding pagnanais na mahanap ang salarin, hindi na nakatagal ang ama ng biktima. Sa tulong ng kanyang mga matatalik na kaibigan at mga kakilala sa iba't ibang barangay sa Cavite, gumawa sila ng sarili nilang paghahanap upang matunton ang kinaroroonan ng sospek. Ginamit ni Roberto ang lahat ng kanyang koneksyon bilang construction foreman upang makakuha ng impormasyon kung saan nagtatago ang lalaki. Pagkaraan ng 2 linggo ng walang patid na paghahanap, nakatanggap ang ama ng isang mahalagang tip mula sa isang kakilala sa Silang Cavite. Nabalitaan nilang nagtatago ang sospek sa isang maliit at sirang kubo sa isang bukirin doon, kung saan sinusubukan nitong ipagamot ng palihim ang sugat sa kanyang braso na nakuha mula sa pagsaksak ng biktima. Nang makumpirma ang kinaroroonan ng sospek, mabilis na pinuntahan ng ama at ng kanyang mga kaibigan ang lugar. Doon ay naisulok nila si Noli. Sa matinding galit na natipon sa loob ng 2 linggo habang nakikita ang kanyang anak na nakakabit sa mga makina sa ospital, hindi napigilan ng ama ang kanyang emosyon. Binugbog ni Roberto at ng kanyang mga kasama ang sospek bilang ganti sa ginawa nito sa kanyang anak. Matapos mailabas sa matinding galit, pinigilan ng mga kaibigan ng ama bago pa man ito mapatay ang sospek. Agad nilang tinawagan ng mga pulis at opisyal na ibinigay ang sugatan at depektibong salarin sa pangangalaga ng mga otoridad upang harapin ang batas. Ilang araw matapos ang pagkakahuli sa sospek, isang magandang balita ang dumating sa pamilya. Nagising si Chloe mula sa kanyang 2 linggong pagkakakoma. Bagamat mahina pa ang kanyang katawan at marami pang sugat sa mukha at ulo, malinaw na ang kanyang pag-iisip. Nang bisitahin siya ng mga investigador at ng fiskal sa ospital, formal at buong tapang na itinuro at pinatunayan ng biktima na si Manuel alias Noli Cruz, ang taong umatake, gumahasa at pumatay halos sa kanya noong gabing iyon.
Ang kanyang matapang na testamento kasama ang mga ebidensyang nakuha ng Soko tulad ng dugo sa kutsilyo ay naging napakatibay na basihan sa korte. Mabilis na umusad ang kaso sa Regional Trial Court sa Imus, Cavite dahil sa lakas ng mga ebidensya at sa mismong testamento ni Chloe. Sa kabila ng mga pagtatangka ng kampo ng sospek na itanggi ang krimen at sabihing wala siya sa sarili, hindi kayang pasubalian ang forensic evidence at ang malino na pagkilala sa kanya ng biktima at ng mga saksi na sina Renato at Carmen. Sa huli, inilabas ng hukuma na ang kanilang desisyon. Hinatulan ng korte si Manuel alias Noli Cruz ang parusang reclusion perpetua o pagkakakulong ng habang buhay na walang posibilidad ng parol para sa krimeng rape at serious physical injuries. Bukod dito, pinagbabayad din siya ng indemnidad o moral damages sa pamilya. Nang basahin ng hatol, walang maipakitang pagsisisi ang salarin. Ngunit para sa pamilya ng biktima, ito ang simula ng tunay na katahimikan at katarungan. Ang kwento ni Chloe ay hindi lamang isang kwento ng isang karumal-dumal na krimen noong 2014. Ito ay isang kwento ng matinding katapangan at kagustuhang mabuhay. Sa kabila ng matinding peligro at takot na kanyang dinanas sa madilim na damuhang iyon sa Dasmariñas, Cavite, hindi siya nagpadala sa takot. Ginamit ng dalaga ang kanyang natitirang lakas upang lumaban at mag-iwan ng marka sa kanyang salarin na naging susi sa pagkakahuli nito. Bagamat matagal na naging paghilom ng mga sugat sa katawan at ng matinding trauma sa emosyon at pag-iisip, unti-unting nakabangon ng dalaga sa tulong na walang sawang pagmamahal at suporta ng kanyang mga magulang na sina Roberto at Elena. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang kasong ito ay nagiiwan din na malaking aral sa buong komunidad tungkol sa kahalagahan ng pagiging alerto at ng pagmamalasakit sa kapwa. Kung hindi dahil sa katapangan ng mag-asawang saksi na tumugon sa sigaw ng gitna ng gabi, maaaring mas tragiko pa ang naging wakas ng kwentong ito. Sa huli, ang buhay ng dalaga ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng pinakamadilim na sandali sa buhay ng isang tao at sa kabila ng pag-iral ng masamang hangarin ng iba, ang liwanag ng hustisya, pagmamahal ng pamilya at pag-asa ay palaging nangingibabaw. Ako ang inyong narrator at ito ang kwento ng laban para sa katarungan sa Dasmariñas, Cavite.